Wala nang epekto sa akin yung sampal mo. Manhid na ako. Dahil simula bata pa lang ako, sinasaktan mo na ako. At alam mo yung pinakamasakit? Tuwing sinasabi mo sa akin na ganda lang ang meron ako, na bobo ako, at wala akong mararating sa buhay. Bakit? Totoo naman ah! Kung wala ako, saan ka pupulutin? Hindi ka mabubuhay kung hindi dahil sa akin! At anong gusto mo? Magpasalamat ako? Magpasalamat ako na tinuruan mo akong manloko at sagasaan ng mga tao para lang makuha ang gusto ko? Ano masama doon? Sinanay lang kita lumaban sa buhay! Oo, sinanay mo ako! Sinanay mo akong gumawa ng mali! Naging toxic yung pagkatao ko dahil sa maling impluensya mo! Pwede ba, Betsy? Ang tanda mo na para tubuan pa ng konsensya at magmalinis. Tsaka kampi mo ko. Hindi mo ako kaaway. Ayoko na, Nay. Please, ayoko na, sawang-sawa na ako. Ayoko na magpakontrol sa'yo. Gusto ko maging mabuting ina sa anak ko. At gagawin ko ang lahat para hindi siya matulad sa nangyari sa akin. Hindi ko gusto yung tono mo. Anong binabalak mo? Nung pumayag ka na makita ko ulit si Mindy, akala ko nagkakaintindihan na tayo. Umasa pa ako na posibleng magkabalikan tayo. Ba't nagbago isip mo, Gina? Hindi nagbago isip ko. It was always on the table. Masisisi mo ba ako? Hanggang ngayon, sobrang sakit ng panlolokong ginawa mo sa akin. Gina. Kaya nga ako humihingi ng chance na patunayan ang sarili ko sa'yo. Para makabawi ako sa'yo. Kapag tinuloy mo yung divorce, parang mo na rin tinundlukan ng kung ano man pwede mangyari sa atin. Yung pag-asa natin. Kasi kahit siguro patawarin kita, hindi ko magagawang kalimutan lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi ko alam kung kaya kong magtiwala sa'yo ulit. Gina. Gina, ano pa bang pwede kong gawin? Pang di na tayo umabot sa divorce. Ano pa? Oh. Hindi ko talaga alam. Kailangan ko pag-isipan muna. Kailangan na namin umalis.